Paano nga ba magsimula ang work from home from start to finish? Lagi akong natatanong, how po? And I always answer those questions in such a way na alam kong maiintindihan ng taong wala talagang idea sa freelancing world sa lahat ng videos ko. Kumpleto ang detalye. However, if hindi ka matyagang magbasa or hindi ka matyaga talaga na manood ng video hanggang sa huli, hindi mo maiintindihan. Plus, malaking factor yung iyong comprehension. Papaano mong i-retain yung information na ituturo ko sa video na to? And last but definitely not the least, paano ka magpa-practice na i-apply yung mga tinuturo ko sa mga videos? Once na makonsider mo na itong mga bagay na to, then you're ready to get started. Step number 1, prepare yourself. Step number 2, prepare your equipment. Step number 3, learn and earn. Isa-isahin natin to. Sa first phase ng iyong preparation, kung gusto mo maging freelancer or virtual assistant, kailangan ihanda mo yung sarili mo. Kailangan alam mo sa sarili mo kung ano yung biggest why mo because the journey is not going to be easy. Marami kang bagay na matututunan, maraming rejections kang matatanggap, maraming mga tao magsasabi sa'yo na hindi mo kaya at hindi maniniwala sa kapasidad mo. Pero you have to keep going and the only way for you to continue is if alam mo kung ano yung biggest why mo. Kailangan mo ring i-prepare yung work environment mo. Kailangan alam ng family mo that even if you work from home, hindi pwede na lagi silang pumupunta sa'yo at umaasa sa'yo. Kailangan ayusin mo yung work schedule mo. Step number 2 is equipment. Madalas ko ring ma-receive tong question na to. Ano po ang recommended ninyo na computer specs? Ano ba yung meron ka ngayon? May computer or laptop ka na ba? Kung wala pa, then yun ang una mong pagpupuhunanan. Kailangan mo talaga bumili ng computer at internet. Pwede kang mag-start na mag-aral gamit ang cellphone mo, panoorin mo yung mga videos ko. Meron tayong mga free guides sa profile ko. Kapag pumunta ka sa profile ko, i-follow mo na ako. Make sure i-follow mo ako ha, maraming chismis dito. Tapos i-click mo tong link na to. Kung nasa Instagram naman kita, i-click mo to. At kung nasa Facebook kita, i-check nyo yung caption, dun namin ilalagay yung link. Sa YouTube naman, definitely nasa description box lang siya. Makakarating ka dito sa page na to. Take a look, simula sa taas hanggang sa baba. Lahat ng to ay sagot sa question mo tungkol sa kung paanong magsisimulang mag-work from home. You click on Free Work From Home Roadmap, isang malaking guide yan. Pwede mong sundan. Bagay na bagay yan sa mga kinesthetic learners kasi after each task, meron ka lang gagawin na i-complete na task para i-apply kung ano man yung natutunan mo doon sa pinakang guide. Kung ikaw naman ay visual or audio learner, meron tayo ditong free work from home training videos. Pwede mong sundan yan simula sa pinakang baba. At kung gusto mo naman ng step-by-step action items, punta ka lang sa 364-day challenge natin. Nasa task number 60 pa lang tayo dyan because iniintay natin na matapos yung mga humahabol. Nahihirapan ka sumagot ng interviews, we have interview tips here. Kompleto rin yan sa detalye. And meron din tayong application book session kung saan tuturuan ko kayo kung paano mag-apply. Andito rin yung hiring at lahat ng live classes, paid classes na ino-offer namin, including but not limited to top VIP, kung saan pwede kang magkaroon ng access sa lahat ng trainings na meron kami in just one fee. Pero at the end of the day, kapag nakahanap ka na ng client, kailangan prepared ka talaga na bumili ng computer. Sasabihin walang budget, unfortunately, kailangan magka-budget ka. Kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kapag ka sinabi naman na ano po ba yung specs na pasok para sa ganitong work, merong dalawang factors dito. Number 1, magkano ba yung budget mo? At number 2, ano ba yung mga roles na gagawin mo or service na i-offer mo as a freelancer? Kasi kapag ka ikaw ay admin, okay na yung i3, basta latest generation. Kapag ka naman ikaw ay mag-creatives or magpo-produce ka ng assets, then definitely kailangan mo ng mas mataas na specs ng computer, i5, i7, or kung kaya i9. And kailangan meron kang at least 8 to 16 gig na RAM. Nakakita kami ng mga laptop na meron ng ganito na ang presyo is around 35,000 hanggang 45,000. But the best way for you to identify kung ano nga ba yung pasok sa budget mo is pumunta ka dun sa pilihan ng laptop or computer sa area ninyo. Because halimbawa kagaya ko, since I live dito sa Quezon Province, limited lang yung pwede kong bilhan. Pero marami na rin namang magagandang stocks dito. Kung gusto ko talaga ng pasok na pasok sa panlasa ko, pwede akong pumunta ng Manila. Pagdating sa mga apps na kailangang i-download, lahat yan, it will come to you at the right time.
Kailangan mo lang talagang malaman muna kung ano yung iyong i-offer na service. And that's where step 3 comes into play. Learn and earn. Ano ang pwede mong i-offer as a service bilang freelancer? So meron tayong 5 skill set. Meron tayong admin, creatives, tech, support, and sales. Alin doon yung nagawa mo na before? Alin doon yung pinakang confident ka na i-offer? Kapag na-identify mo na yon, pwede mong isipin din anong industry ba yung familiar ako. Halimbawa, nag-work ako as waiter. And at the same time, ako yung nag-host ng mga parties. So that means medyo familiar ka sa F&B or food and beverage. And pwede kang mag-offer ng service as someone who's doing support para sa mga food and beverage companies or industries. Pero do not limit yourself. If magsisimula ka pa lang, you can start as a generalist. Pwede kang magsimula na hindi mo pa naiintindihang masyado yung industry as long as you are open to the idea that you have to learn and you have to learn fast. Kasi fast-paced talaga itong mundong to. Kailangan resourceful ka. Kailangan marunong ka mag-research sa Google. Kailangan mataliktik yung utak mo na humanap ng paraan kapag things are not working out as you expect them to be. Kailangan, dito sa industriya na to, hindi ka lang puro how, saan po ba pwedeng mag-apply, kasi napakarami ng available na resources eh. Ang dami ng gumagawa ng contents tungkol sa freelancing. Ang kailangan lang talaga, at I think para sa akin ito yung nakikita kong kulang is yung palo. Yung paano mong i-a-apply. Nakita mo, uy, may hiring dito, apply ako. Kasi, ang daming nagtatanong, how po, saan ba may pwedeng mag-apply non-voice? Pag tinype mo talaga sa search bar ng freelancer or freelancing or work from home, non-voice, dito sa TikTok, makikita mo kagad yung mga videos na nagsasabi ng mga pwedeng applyan as a freelancer na non-voice. Now, I want to ask each and every one of you, out of how many videos that I have posted, bakit hindi ka pa nagte-take action? What is stopping you from starting now? I hope this video helps. Comment any questions you guys have about working from home and follow for more work from home chismis.